Panibagong video, panibagong loan up review na naman po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So in this video, let us talk about Madali Loan. So gaano ba talaga kadali mag-apply at ma-approve dito? So by the way, natatawa na lang din naman talaga ako sa mga leveling tsaka sa mga names talaga ng mga pa-loan ngayon, mga olas ngayon, mga loan up ngayon na may mabilis cash, may cash mabilis, may pera lakas, may bilis, may bilis, may cash baka. So Madali Loan, Madali Loan. Every time na nakaka-encounter ako ng ibang loan up, minsan napapaisip ako, legit ba talaga to? O niloloko lang talaga tayo nito? But anyways, this time, alam ko naman familiar na rin kayo dito kay Madali Loan. And let us see, sisilipin natin, mag-a-apply tayo. Ano bang meron dito kay Madali Loan? Pagkano yung interest rate niya? Paano mag-apply niya? Mga hinihingi niya. So, recommended ba siya loan with? So, lahat po yan, sisilipin natin at i-expose po natin yan sa video na ito. So, before downloading the app, tinitingnan ko muna, kung si Madali Loan ba ay SEC registered or CIC accredited ba. So, as I found out po, bago ko siya i-download, kita ko siya na SEC registered po siya. Si Madali Loan po kasi is under po siya ni Quark Financing Corporation. So, tinignan ko siya sa CIC, is nakita ko po ni submitting and nagre-report po din pala si Madali Loan sa CIC. So, be careful kayo sa mga may loan dito kay Madali Loan. Huwag kayong basta-basta dito kasi nagre-report din po pala ito sa CIC. So, anyways, pan-checking dahil satisfied naman ako dahil meron siyang registration, proceed tayo to download. So, install natin. Then, after that, open po natin yung app. So, dito po sa dashboard nyo, nakalagay po, installment loan amount up to 28,000 pesos po yung pwede nilang i-offer sa atin po. So, meron siyang loan term daw after 360 days. So, totoo ba to? So, meron po siyang maximum na APR or annual percentage rate po na 33%. So, annual po to. Ibig sabihin yearly. So, let us see kung totoo ba to. Kaya nga po sisilipin natin to kung talagang legit ba talaga yung mga pinopromote nila na ganito. As you have noticed po, nakalagay dito 0% interest for high credit users. Totoo ba to? So, sino sa inyo dito yung mga high credit users ni Madali Loan? So, 0% interest ba talaga siya? So, syempre, dahil bago pa lang tayo dito, mag-a-apply pa lang tayo, mag-build pa lang tayo ng credit history dito, kasi hindi yan mag-grant sa atin. So, magsisimula talaga tayo sa may mga interest rate. Titingnan natin kung magkano yun. So, anyways, nandito yung mga requirements para makapag-apply tayo dito. Basic information, contact information, ID information, and then withdrawal information. So, sa hindi na pagtatagal, click natin tong loan now. Enter po natin yung ating mobile phone number. And then dito po, isasabit lang po natin yung verification code po na sinend po sa ating mobile number. Then click natin yung login and register after. And then i-permit lang po natin tong mga to, para makapag-proceed tayo. So after that po, so click ulit natin tong loan now. And then dito po sa first step po ng loan application po, nagre-require po sila ng ating email address, marital status, number of children, educational level, monthly income, occupation. After filling up that po, so confirm natin. Next step po is the contact person. So nagre-require po sila dito ng apat. So nagre-require sila ng relative, dalawang friend, co-worker. Ito po sa baba nakalagay Facebook username. Alam niyo ba, ito yung ayaw ko sa loan up. Nagre-require po sila ng Facebook natin. Kasi para sa akin, personal account natin, iyon. And alam niyo naman, sa mga loan up ngayon talaga, nakaharass na sila using our Facebook account. Pinupost tayong ganun. Username lang naman yung hinihingi nila dito. Hindi nila hinihingi yung ating email address doon sa Facebook or ang ating buong pangalan. Username lang. So, matipid tayo sa mga info natin dito. Lalo pag marami naman tayong kapangalan, di ba? The next step po is the ID information. So, for your reference, ang hinihingi pong or nire-require pong ID ni Madali Loan is ito po yung mga yon. So, UMID, GSIS ID, SSS, PRC ID, Passport, PhilHealth, Driver's License, Pag-ibig ID, Voters ID, and National ID. So, of course, pipicturean lang natin yung ating ID. I-enter lang natin yung mga ID details po. So, alam nyo na yan, yung mga ganyang details. So, next step po is the withdrawal information. So, very recommended po nila sa GCash na i-withdraw daw po doon. And then, meron naman po ibang option like GrabPay, PayMaya, and then bank transfer. So, dahil GCash po yung pinili ko, so, i-edit lang po natin yung number. Kasi yung number po na ginamit ko po dito sa Madali Loan is hindi siya naka-GCash account number. So, after that, confirm natin. And then, ito po yung lalabas. Itong cycle na ito. So, ibig po sabihin daw nito is yung ating line of credit daw is under evaluation now. I think 1 minute lang naman ito and hindi naman siya umaabot usually. So, agad-agad po, meron na siyang result. Meron po silang offer sa akin na 3,000 pesos. So, sa first try and first loan ko po, ito po agad yung offer niya. Anyways, ito yung part na gustong-gusto nating lahat, yung kanyang repayment plan o yung kanyang interest rate. So, as you can see, sa 3,000 pesos daw, ang marireceive ko na lang po is 2,400
pesos. Pero daw po pala siyang service fee po na 600 pesos. Yung 600 pesos po na yun, no, kung yun ay kukumputin natin, kukunin natin yung interest no, sa 3,000 pesos po. So, lumalabas po na meron po siyang hinihinging service fee po na 20%. Kasi 20% ng 3,000 po, 600 pesos yun. 20% yung hinihinging service fee pa lang po yun. No? So, nakalagay dito yung kanyang repayment plan na 28 days to pay daw. Clearly po, yung repayment plan niya po dito is dalawa nga lang daw po na installment. Hinahati siya sa 14 days by 14 days po. Pag i-avail ko po siya ngayon, no, magbabay na po ako sa October 23 ng 1,773. So, ganun din naman sa November 6, 1,773. Ngayon po, kung kukumputin ko po kasi yan, 1,773 times 2, ito po yung total amount na babayaran ko sa kanila. So, sa 3,000 na loan amount ko, so meron po silang kikitain sa akin na 546 sa 28 days. So, divide natin sa 3,000%. So, 18.2%. So, bukod doon sa service fee po, ito po yung interest rate niya sa 28 days. 18.2%. Okay ba kayo sa ganun? So, sa akin, mataas siya ha, mataas siya. Included pa doon yung service fee nga na 20%. Ngayon, kung 18.2% yung interest rate dito, no, sa aking installment plan, no. So, i-add lang natin yung 20% sa service fee na kinukuha nila kasi hindi ko nga po siya buong matatanggap, di ba? Abot po siya ng 38.2% for 28 days to pay. Ang taas! Grabe! Ito yung pinaka-effective interest rate niya, 38.2%. Ang taas nito, dahil hindi ko naman nagugustuhan yung mga ganitong loan up. Kasi kilala nyo naman ako, no? Hindi ko pinapatos yung mga ganitong mga loan up or mga ganitong pa-interest rate niya. So, ngayon pa lang, no, buti nga, transparent sila sa ganito bago tayo mag-decide na makapag-loan. May iba kasi po dyan, na diretso disbursement siya. So, nakakaloka yung ganun. So, buti nga ito is transparent siya. Pinakita niya muna kung gusto mo bang mag-loan kasi ganito yung mga interest rate niya or service fee niya. Hindi naman yung good thing dito, but yung interest rate talaga and then yung service fee is not giving. So, hindi siya nakaka-pretty. Pero mo, hindi siya buong matatanggap ha. Hindi siya buo. Marireceive na lang natin is 2,400 pesos sa 3,000 na niloan natin. And then, ang payment term natin, every 14 days pa tayo magbabayad ng amounting na 1,773. Kaya sa akin, hindi ko siya marirecommend. Honestly, hindi ko talaga kayo ipapahamak dito sa interest rate na ganito kasi parang lalamunin lang tayo ng interest rate. Ngayon, kung nangangailangan kayo, sobrang emergency at talagang gusto niyo siyang patusin, wala naman akong magagawa ron kasi kayo naman ang nangangailangan, di ba? So, bayaran niyo ha, huwag niyo i-abandon tong mga loan up na ganito. Like, nagre-report pa to sa CIC. Pero yun nga lang, no, grabe din talaga yung interest rate niya. So, iba-iba naman tayo ng pananaw sa interest, pero sa akin, mataas talaga siya. So, you decide kung gusto niyo pa rin mag-avail dito at pinakita ko sa inyo step by step kung paano mag-apply dito. Actually, madali lang naman yung application process. Wala siyang mga hinihinging documentation dun sa ID and saka sa info lang natin. Anyway, sa mga nakatry dito kay Madali Loan, kumusta yung experience nyo? Comment down below kayo. Regarding Madali Loan experience, nang-harass ba to? Kasi wala rin akong idea sa Madali Loan eh. Let me know in the comment section below and then you can recommend naman din ng mga loan apps na gusto nyong silipin ko or i-review natin. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button po lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!